Sinubukan ng isang batang pigilan ang may-ari ng isang transport company na umalis sakay ng sinabotahe na kotse, pero inakusahan siyang naghahabol ng pera at hindi pinaniwalaan sa harap ng lahat. Makalipas lamang ang ilang segundo, nalaman ng negosyante na dapat sana ay nakinig siya. Dumarating si Miguel Santos sa distribution center bago sumikat ang araw, habang binabalanse ang dalawang kahon ng tinapay sa likurang lalagyan ng luma niyang bisikleta. Sa edad na 13, siya na ang naghahatid kapalit ng lolang si Lourdes, na hindi na kayang pumadyak dahil sa pananakit ng mga kasukasuan. Ang kinikita nila ang tumutulong sa pagbili ng gamot at pagbabayad ng mga gastusin sa maliit nilang bahay. Kabisado ni Miguel ang bawat pasukan sa bakuran, binabati niya ang mga empleyado sa madaling araw, at palagi siyang nagbabagal kapag dumaraan sa talyer. Gusto niya ang amoy ng goma, ang tunog ng mga kasangkapan, at ang paraan ng isang mahusay na mekaniko sa pagtukoy ng sira sa pakikinig lamang sa makina. Ngunit noong umagang iyon, napakaaga namang bukas ang talyer. May ilaw pang nakasindi sa pinakaloob kahit hindi pa dumarating ang regular na team. Iniwan ni Miguel ang mga kahon sa kusina at bumalik sa gilid na pasilyo dahil may narinig siyang nalaglag na kasangkapan. Sa siwang ng pinto, nakita niyang nakayuko si Ernesto Reyes sa ilalim ng itim na kotse ni Roberto Villanueva, ang may-ari ng transport company. Hindi suot ng mekaniko ang uniforme ng kumpanya at may flashlight na nakakabit sa noo habang nagtatrabaho. Katabi niya si Daniel Villanueva, pamangkin ni Roberto at finance director, na may hawak na makapal na sobre at paulit-ulit na tumitingin sa oras. Aalis na sana si Miguel nang marinig niyang tinanong ni Daniel kung normal na makalalabas sa bakuran ang kotse. Gumapang palabas si Ernesto, pinunasan ang mga kamay at sumagot, magmamaneho siya nang walang mapapansin. Magsisimula lang ang tagas kapag uminit ang system. Sa unang mahabang pababa, lulubog ang brake pedal at wala ng oras para makabawi. Iniabot ni Daniel ang sobre at lalo pang hininaan ang boses. Kailangang maaksidente si Roberto bago ang meeting. Kapag napirmahan niya ang audit na yon, mawawala ang posisyon ko, mabubuksan ang mga account, at tapos tayong dalawa. Binilang ni Ernesto ang bahagi ng pera, isinilid ang sobre sa loob ng jacket, at tinanong kung ano ang mangyayari kapag sinuri ang kotse. Sumagot si Daniel na babagsak ang sasakyan sa isang tapunan at magmumukhang dulot ng impact ang pagkapunit ng hose. Ipinaalala rin niyang mag-isang bibiyahe ang tiyuhin, walang driver at escort, dahil gusto nitong patunayang kontrolado pa rin niya ang kumpanya. Bahagi ng executive fleet ang kotse at nakakonekta ito sa system na nagtatala rin ng mga ruta ng mga truck. Alam iyon ni Miguel dahil nakita na niya ang mga driver na sinusuri ang destinasyon sa dashboard bago umalis. Alam din niyang bihirang magmaneho ng mag-isa si Roberto. Ngunit nitong mga nakaraang araw, pinaalis muna ng negosyante ang driver at siya mismo ang nagmamaneho upang ipakita sa mga empleyado na personal pa rin niyang sinusubaybayan ang takbo ng kumpanya. Ang mismong pagmamalaking iyon ang ginamit ni Daniel upang maghanda ng biyaheng walang saksi. Nanlamig ang mga kamay ni Miguel. Hindi niya nauunawaan ang lahat ng detalye tungkol sa pera, pero naintindihan niyang umaasa ang dalawang lalaki na hindi nababalik si Roberto. Kinuha niya sa bulsa ang lumang teleponong ginagamit ni Lourdes sa pagtanggap ng mga order at sinubukang i-record ang usapan. Basag ang screen kaya hindi niya napansing tumunog ng bahagya ang telepono nang magsimula ang recording. Agad na napaangat ang ulo ni Ernesto. Umatras si Miguel, nabangga sa tumpok ng mga gulong, at tumakbo bago pa mabuksan ang pinto. Tinawid niya ang bodega, kinuha ang bisikleta, at nagtago sa likod ng nakaparadang truck. Lumabas si Ernesto sa bakuran, naghanap sa pagitan ng mga sasakyan, at bumalik sa talyer. Sinuri ni Miguel ang telepono. Ilang segundo lamang ng kalansing ang na-record, kasunod ang boses ni Daniel na nagsasabing bago ang meeting. Walang nabanggit tungkol sa kotse, sa tagas, o sa plano. Gayunman, itinago niya ang telepono at nagpa siyang hanapin si Roberto sa oras na dumating ang negosyante. Habang naghihintay, naisip ni Miguel na hilingin sa isang empleyado na buksan ang hood, pero natakot siyang mabalaan si Daniel at maalis nito ang anumang bakas ng pananabotahe. Hinanap niya ang namamahala sa talyer, ngunit hindi pa nagsisimula ang shift. Maaari sana siyang tumawag sa pulis, pero hindi niya kayang ipaliwanag ng buo ang address o patunayang may totoong emergency. Wala siyang ibang magagawa kundi lapitan si Roberto sa harap ng lahat, kahit alam niyang magmumukhang mahina ang sumbong dahil sa payak niyang damit at hindi malinaw na recording. Ilang minuto makalipas ang alas 6, dumating sa distribution center si Roberto kasama si Daniel. Naka-dark suit siya, may kausap sa telepono, at halatang galit dahil sa naantalang kargamento. Iniwan ni Miguel ang bisikleta sa tabi ng kusina at tumakbo patungo sa kanya. Sinubukan siyang paalisin ng isang guard,
pero itinaas ng bata ang mga kamay at sinabing kailangan niyang pigilan ang pag-alis ng sasakyan. Sir Roberto, huwag kayong sumakay sa kotse. Ginalaw ni Ernesto ang mga preno at binayaran siya ng pamangkin niyo para gawin yon. Itinigil ni Roberto ang tawag at tiningnan ang batang puno ng harina at grasa ang damit. Nagkunwaring nagulat si Daniel at tinanong kung bakit naroon si Miguel sa talyer bago ang tamang oras. Ipinaliwanag ng bata na narinig niya silang nag-uusap at ipinakita ang telepono. Pinatugtog ni Daniel ang audio sa harap ng mga empleyado. May kalansing lamang at isang maikling pahayag tungkol sa meeting. Tumawa siya at sinabing kalahati lamang ng isang usapang administratibo ang naunawaan ni Miguel. Palaging gumagala ang batang ito sa mga lugar na bawal sa kanya, sabi ni Daniel. Noong nakaraang linggo, hiniling niyang makita ang talyer at matagal niyang tiningnan ang mga susi ng sasakyan. Baka ginawa niya ang kwentong ito para makakuha ng gantimpala. Iginiit ni Miguel na sinabi ni Ernesto na magsisimula ang tagas kapag uminit ang system. Sinabi niyang lulubog ang pedal sa unang pababa at sisirain ang kotse para maitago ang hiwa. Tinanong siya ni Roberto kung nakita niyang sinira ang hose. Sumagot si Miguel na nakita niya si Ernesto sa ilalim ng sasakyan pero hindi niya nakita ang ginamit na kasangkapan. Sapat na yon para gawing akusasyon ni Daniel ang pagdududa. Ibig sabihin wala siyang nakitang pananabotahe. Nakarinig siya ng ilang salita, pumasok sa restricted area, at ngayon ay tinatakot ang may-ari ng kumpanya. Huli na si Roberto sa meeting kung saan pahihintulutan niya ang audit sa mga account. Siya ang nagpalaki kay Daniel mula noong binatilyo ito matapos mamatay ang kanyang kapatid na babae at itinuturing niya ang pamangkin bilang likas na tagapagmana ng transport company. Para sa kanya, imposibleng magplano si Daniel ng kanyang kamatayan. Mas madali niyang pinaniwalaan na naghahanap lamang ng atensyon o pera ang isang mahirap na bata. Sa halip na magpagawa ng inspeksyon, ibinalik niya ang telepono kay Miguel at sinabi, "Wala kang alam sa preno, hindi mo alam ang mga desisyon ng pamilya ko, at wala kang karapatang akusahan ang pamangkin ko. Tapusin mo ang paghahatid at tigilan mo ang paggawa ng gulo." Maaaring may isang salitang mali sa pagkaintindi ko, pero hindi ako nagkakamali tungkol sa kotse, sabi ni Miguel. Kapag sumakay kayo, baka hindi na niyo mapahinto ang sasakyan. Binuksan ni Roberto ang pinto ng sasakyan at sumagot ng hindi tumitingin sa kanya, "Tama na. Hindi ko sasayangin ang isang mahalagang meeting dahil sa gawa-gawang kwento." Bago tayo magpatuloy, sagutin niyo sa comments, magkakaroon ba kayo ng lakas ng loob na magpilit tulad ni Miguel kahit ipinahiya na kayo sa harap ng lahat? Isulat ang o hindi at sabihin kung saan kayo nanonood. Pinaandar ni Roberto ang makina at umalis sa parking space. Tumakbo si Miguel sa tabi ng kotse ng ilang metro, nakikiusap pa ring huminto siya, pero isinara ng negosyante ang bintana. Nanatili si Daniel sa bakuran at tahimik na nanood, isang katahimikang hindi kayang baliwalain ng bata. Lumabas ang sasakyan sa gate at pumasok sa service road na nakapaligid sa mga bodega. Sa unang ilang segundo, normal ang lahat. Tumingin pa nga si Roberto sa rearview mirror at naisip na tama ang ginawa niyang hindi palakihin ang gulo. Pagkatapos ay umilaw ang pulang warning sa dashboard. Tinapakan ni Roberto ang pedal pero mahina ang resistance at hindi bumabagal ang kotse gaya ng nararapat. Tinapakan niya itong muli. Halos lumubog sa sahig ang brake pedal. Sa unahan, pababa ang daan patungo sa intersection na dinaraanan ng mga truck na may mabibigat na karga buong umaga. Hinila niya ang electronic parking brake pero error signal ang lumabas sa system. Sa sandaling iyon, bumalik ng buo ang mga sinabi ni Miguel, magsisimula ang tagas kapag uminit ang system, lulubog ang pedal sa unang mahabang pababa, at wala ng oras para makabawi. Nauna ang pagsisisi bago ang takot. Napagtanto ni Roberto na sumakay siya sa kotse nang hindi man lamang gumugol ng 1 minuto upang suriin ang babala. Higit pa roon, pinili niyang ipahiya ang nag-iisang taong nagsisikap na protektahan siya. Totoo ang sinabi ng bata, sabi niya sa sarili habang iniiwasan ang isang nakahintong sasakyan. Sinubukan niyang magbaba ng gear pero patuloy na bumibilis ang kotse. Nakita ni Miguel na umilaw ang warning bago patuluyang makalabas sa gate ang sasakyan. Nang mapansin niyang hindi gumagana ang brake lights at masyadong mabilis ang takbo ni Roberto, sumakay siya sa bisikleta at dumaan sa makitid na lagusang ginagamit ng mga empleyado. Kabisado niya ang lugar dahil naghahatid siya sa 3 bodega. Nagtatapos ang pangunahing daan sa intersection, pero may gilid na pasukan patungo sa lugar kung saan nagbababa ng buhangin ang mga truck para sa mga proyekto. Karaniwang may kadena ang gate roon, at alam ni Miguel na bahagya lamang itong isinasara ng mga empleyado tuwing umaga. Buong lakas na pumadyak ang bata, dumaan sa pagitan ng mga bodega, at lumitaw ilang metro sa unahan ng kotse. Paulit-ulit na bumusina si Roberto dahil inakala niyang masasagasaan niya si Miguel.
Itinuro ng bata ang gilid na pasukan at sumigaw, lumiko kayo sa buhangin. Huwag niyong subukang umabot sa intersection. Walang mas mabuting pagpipilian si Roberto. Inikot niya ang manibela, dumaan sa nakasandal na gate, at pumasok sa unloading area. Inihagis ni Miguel sa tabi ang bisikleta at tumakbo sa lever na naglalabas ng buhangin mula sa malaking lagayan. Dumaan ang kotse sa mababaw na patong ng buhangin, bumagal, at bumaon sa mas malaking bunton, ilang metro bago ang pader. Bumukas ang mga airbag sa impact, pero nanatiling buo ang loob ng sasakyan. Ilang segundo munang hindi gumalaw si Roberto, habang hirap huminga, hanggang sa mapagtanto niyang gising siya, at nakapatay na ang makina. Kita sa rearview mirror ang intersection. Dumaan doon ang isang truck sa mismong oras na sana ay narating iyon ni Roberto kung nagpatuloy siya sa pangunahing daan. Walang makapagsasabi kung ano ang mangyayari, pero naunawaan niyang hindi lamang isang banggaan ang naiwasan dahil sa itinurong pasukan ni Miguel. Mas kabisado ng bata ang bakuran kaysa sa mismong may-ari, at nakapag-isip siya habang nakatingin lamang ang lahat. Mahirap na binuksan ni Roberto ang pinto at tumapak sa buhangin habang unti-unting nawawala ang ugong ng truck sa malayo. Tumakbo papunta roon ang mga empleyado. Dumating si Daniel makalipas ang ilang sandali at sinubukang buksan ang pinto ng driver habang tinatanong kung nasaktan ang kanyang tiyuhin. Tinulungan si Roberto na makalabas at agad niyang hinanap si Miguel. Itinatayo ng bata ang natumbang bisikleta at may maliit na hiwa sa palad. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi na pinilit ng negosyanteng panatilihin ang kanyang otoridad. Hindi kita pinansin, sabi ni Roberto. Sumakay ako sa kotse at nagsisi nang lumubog ang pedal. Kung umalis ka matapos ang sinabi ko, wala ako rito ngayon. Sumingit si Daniel at sinabing maaaring si Miguel mismo ang gumawa ng sira at naghandan ang bunton ng buhangin upang magmukhang bayani. Kabisado raw ng bata ang bakuran, ilang linggo nang pinapanood ang mga mekaniko, at nauna pa itong tumakbo sa shortcut kaysa sa iba. Nagtinginan ang ilang empleyado. Malupit ang paliwanag pero nakabatay ito sa mga totoong bagay. Kabisado nga ni Miguel ang daan, alam niya kung nasaan ang buhangin, at interesado siya sa mga makina. Tiningnan ni Roberto ang pamangkin at tinanong kung paano nito nalaman na nasa preno ang problema. Sumagot si Daniel na inuulit lamang niya ang akusasyon ng bata. Pagkatapos ay iminungkahi niyang tumawag ng pribadong ambulansya at alisin agad ang kotse bago makita ng mga kliyente ang nangyari. Napansin ni Roberto na mas inaalala ng pamangkin ang sasakyan at reputasyon ng kumpanya kaysa sa aksidente. Walang gagalaw sa kotse, utos niya. Tatawag tayo ng pulis at mga investigador. At walang lalabas sa bakuran hanggat hindi natin nalalaman kung sino ang pumasok sa talyer. Tumutol si Daniel at sinabing sisirain ng pampublikong investigasyon ang meeting at maaaring takutin ang mga investor. Sumagot si Roberto na hindi na mahalaga ang meeting. Lumapit siya kay Miguel at humingi ng tawad sa harap ng parehong mga empleyadong nakakita sa panghihiya. Tinanggap iyon ng bata pero sinabing malaya pa si Ernesto at alam nitong may nakakita sa kanya. Inamin ni Roberto na hindi natapos ang panganib nang huminto ang kotse. Kailangang may kasunod na desisyon ang pagsisisi, kung hindi ay mananatili lamang itong walang saysay na salita. Kung gusto ninyo ang mga kwentong tulad nito at nais ninyong suportahan ang channel, maging member. Nakakakuha ang mga member ng eksklusibong kwento bawat linggo sa napakababang buwanang halaga, direktang nakatutulong sa pagpapatuloy ng aming trabaho, at maaari rin kayong makipag-usap ng direkta sa amin, bukod pa sa marami pang benepisyo. Para sumali, ay click lang ang join button na katabi ng subscribe button ng channel. Makalipas ang ilang oras, kinumpirma ng mga investigador na may hiwa ang hose ng brake system at bahagya itong tinakpan ng heat-resistant sleeve. Napigilan ng takip ang pagtagas ng brake fluid sa unang paggalaw pero bumuka ito nang tumaas ang pressure. Hindi iyon ordinaryong pagkasira at hindi rin dulot ng pagbaon sa buhangin. May naghanda sa sira upang lumitaw lamang kapag malayo na si Roberto sa bakuran. Ipinakita rin ng pagsusuri na mula sa ilalim ginawa ang hiwa nang hindi inaalis ang mga bahaging madaling makita, at gumamit ng maliit na tray upang saluhin ang fluid habang ginagawa ang trabaho. Kaya walang mansa sa ilalim ng kotse nang sumakay si Roberto. Kabisado ni Ernesto ang modelong iyon at alam niya kung gaano katagal-tatagal ang takip. Dahil sa eksaktong pagkakagawa, hindi ka pani-paniwalang kalokohan, aksidente, o gawa-gawa lamang ni Miguel ang nangyari. Nangailangan ang pananabutahe ng access, propesyonal na kagamitan, at maagang pagpaplano. Inulit ni Miguel ang lahat ng narinig niya nang walang idinadagdag para lamang magmukhang mas kapani-paniwala. Sinabi niyang binanggit ni Daniel ang isang audit at tumanggap si Ernesto ng pera sa loob ng sobre. Hindi sapat ang maikling audio upang patunayan ang krimen, pero kinumpirma nitong nasa talyer si Daniel bago ang meeting, bagay na itinanggi niya nang dumating.
Sinabi ng direktor na nagpunta siya roon upang humingi ng paliwanag tungkol sa maintenance expenses at mga dokumento, hindi pera ang laman ng sobre. Walang naitulong ang mga kamera sa talyer. Huminto ang recording ng 23 minuto, eksakto sa oras na nakita ni Miguel ang dalawang lalaki. Nagpakita si Daniel ng repair request na may digital signature ni Roberto at nagpapahintulot na disable ang system. Sinabi ng negosyante na hindi niya kailanman inaprubahan ang serbisyong iyon. Sumagot ang pamangkin na araw-araw siyang pumipirma ng maraming dokumento nang hindi binabasa at maaaring nakalimutan niya yon. Masakit ang paratang kay Roberto dahil totoo iyon. Sa loob ng maraming taon, sobra ang tiwala niya kay Daniel kaya bihira niyang suriin ang mga dokumentong natatanggap. Sinuri ng mga teknisyan ang pirma at nalaman nilang kinopya iyon mula sa lumang authorization. Ginawa ang file sa computer ng finance department at saka ipinasok sa maintenance system. Iginiit ni Daniel na maraming empleyado ang gumagamit ng computer na iyon pero ipinakita ng access log na ginamit ang kanyang password noong madaling araw. Gayunman, ipinaalala ng mga investigador kay Roberto na maaaring gamitin ng ibang tao ang password at kailangan pa rin nila ng hiwalay na ebidensya bago formal na akusahan ang direktor. Nang hanapin ng mga pulis si Ernesto, sarado ang sarili niyang talyer at patay ang telepono. Ipinakita ng gate record na pumasok ang mekaniko sa distribution center gamit ang temporary pass na inilabas ng finance department. Ipinaliwanag ni Daniel na ilang buwan na ang nakalipas mula nang gawin ang pass para sa emergency repairs. Walang direktang nag-ugnay sa pagpasok na yon sa paghiwa sa hose, pero lalong humihirap ipaliwanag ang presensya ni Ernesto sa bawat bagong natutuklasan. Dumating si Lourdes sa bakuran na nakasandal sa tungkod, takot na takot dahil tumawag ang isang empleyado sa kusina at ibinalita ang aksidente. Niyakap niya si Miguel, sinuri ang kamay nito, at saka lamang nakinig kay Roberto. Nang sabihin ng negosyante na hindi niya pinaniwalaan ang bata, sumagot si Lourdes, maaaring magkamali si Miguel tulad ng kahit sino, pero hindi siya gagawa ng ganitong kwento para mapansin. Buong buhay siyang hindi pinakikinggan, pero pinili pa rin niyang huwag kayong baliwalain. Ikinuwento ni Miguel na hinabol niya ang kotse, kahit tinawag na siyang sinungaling. Tinanong ni Lourdes kung bakit niya isinapanganib ang sarili para sa lalaking katatapos lamang siyang ipahiya. Sumagot ang bata, hindi naman pipiliin ng kotse kung sino ang karapat dapat iligtas. Kung hinayaan kong magpatuloy si Sir Roberto, mananalo ang kasinungalingan nila at kailangan kong dalhin yon habang buhay. Tahimik na nakinig si Roberto. Hindi sinusubukan ng bata na magmukhang matapang. Ipinaliliwanag lamang niya ang isang desisyong para sa kanya ay kailangang gawin. Yumuko si Roberto. Nag-alok siya ng pagpapagamot, sasakyan pauwi, at pera, pero tumanggi si Lourdes sa anumang gantimpala bago matapos ang investigasyon. Ginawa raw ng apo ang tama dahil may buhay na nanganganib, hindi dahil umaasa ito sa bayad. Sinabi ni Miguel sa lola na isang putol na pangungusap lamang ang na-record ng telepono. Hiniling ni Lourdes na marinig ang file at napansin ang tunog na hindi napansin ng iba. Tatlong maikling electronic signal na katulad ng alert ng truck scale kapag pinahihintulutan ang isang karga. Ipinaliwanag ni Miguel na malayo ang talyer sa timbangan at maaari lamang manggaling ang tunog sa device na dala ng isa sa mga lalaki. Naalala ni Roberto na gumagamit ang mga driver ng portable terminal sa pagtatala ng mga biyahe at mayroon ding administrative unit si Daniel na nakakonekta sa route system. Inihiwalay ng mga eksperto ang tunog at kinumpirmang alert iyon para sa pagbabago ng destinasyon. Sa oras na yon, binago ng terminal ni Daniel ang nakatakdang ruta sa kotse ni Roberto, mula sa mataong daan patungo sa cargo access na may mahaba at tahimik na pababa. Sinabi ni Daniel na inayos lamang niya ang ruta upang makaiwas sa trapiko. Sumagot si Miguel na hindi niya maaaring sabihing malayo siya sa talyer, habang inaamin din ginamit niya ang terminal na narinig sa recording na ginawa roon. Sa unang pagkakataon, walang naisagot agad ang direktor. Sinubukan niyang maliitin ang konklusyon dahil isang bata ang unang nakapansin, pero sinabi ng mga eksperto na may petsa, oras, at tinatayang lokasyon ang file. Hindi na record ang buong plano, ngunit inilagay nito si Daniel sa tabi ni Ernesto noong binago ang ruta. Kailangan pa ring patunayan ang bayad at tunay na layunin. Maaaring sabihin ni Daniel na maintenance lamang ang pinag-uusapan at kusang sinabotahe ni Ernesto ang kotse. Kaya naglabas siya ng bagong akusasyon. Nakakita ang isang guard ng maliit na cutter na may nalalabing goma sa basket ng bisikleta ni Miguel. Sinabi ni Daniel na iyon ang ginamit sa paghiwa sa hose. Namutla si Lourdes pero agad na nakilala ni Miguel ang hawakan. Pag-aari ng kusina ang cutter at ginagamit iyon sa pagbukas ng balot ng mga kahon ng tinapay. Huli niya itong nakita sa counter bago tumakbo upang balaan si Roberto.
Ikinumpara ng mga eksperto ang mga residue at natuklasang hindi iyon mula sa hose ng kotse, kundi sa itim na tape na nagtatali sa mga kahon sa likuran ng bisikleta. Nabigo ang pagtatangkang idiin si Miguel. Bukod dito, ipinakita ng kamera sa kusina na pumasok doon si Daniel habang nagaganap ang rescue at lumabas na nakasuksok ang isang kamay sa loob ng jacket. Hindi nakita sa video ang paglalagay ng cutter sa basket, pero pinatunayan nitong nagkaroon siya ng pagkakataong kunin iyon matapos iwan ng bata ang bisikleta. Hiniling ni Roberto na makausap ng sarilinan ang pamangkin. Sinabi niyang gusto pa rin niyang makarinig ng paliwanag na makapag-aalis sa mga hinala. Sumagot si Daniel na ibinigay niya ang buong buhay sa kumpanya at nakakahiya na ituring siyang kriminal dahil sa mga napansin ng isang tagapaghatid ng tinapay. Ipinaalala niyang si Roberto ang nagpalaki sa kanya at nagtrabaho siya upang palakihin ang negosyo. Sumagot ang negosyante na hindi binubura ng pagmamahal at utang na loob ang ebidensya. Tinanong niya kung bakit binago ni Daniel ang ruta, nagpunta sa talyer, at nagtangkang alisin ang kotse bago masuri. Hindi umamin si Daniel. Sa halip, sinabi niyang palagi siyang itinuring ni Roberto na parang pamalit lamang at hindi tunay na tagapagmana. Ilang taon daw siyang sumalo ng mga problema habang ang tiyuhin ang tumatanggap ng papuri at sisirain ng audit ang kanyang reputasyon dahil sa mga desisyong ginawa niya upang iligtas ang kumpanya. Napansin ni Roberto na mas marami ang hinanakit kaysa depensa sa mga sinabi nito. Gayunman, kung wala si Ernesto at ang pera, wala pa ring tiyak na patunay na si Daniel ang nag-utos ng pananabotahe. Nang gabing iyon, umuwi sina Miguel at Lourdes na may proteksyon habang nanatili si Roberto sa distribution center. Hindi niya makalimutan ang sandaling isinara niya ang bintana para hindi marinig ang bata. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang sapat ang karanasan, posisyon, at yaman upang malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan. Ngayon ay natuklasan niyang nagtiwala siya sa maling apelyido at binaliwala ang totoong tapang. Mag-isang sinuri ni Roberto ang mga report na dati niyang iniiwan sa pamangkin. Nakakita siya ng paulit-ulit na bayad sa mga talyer, mga piyesang siningil para sa mga sasakyang hindi ginagamit, at mga paglilipat ng perang hinati sa maliliit na halaga. Ipinaliwanag ng mga irregularidad kung bakit takot si Daniel sa audit, pero hindi pa rin ito pinatutunayan ang utos na sirain ang kotse. Natuklasan din niyang may mga driver na nagreklamo tungkol sa hindi natapos na repair at isinara ni Daniel ang mga report ng walang investigasyon. Bahagi pala ng mas malaking problemang ayaw niyang makita ang panganib noong umagang iyon. Hindi rin nakatulog si Miguel. Paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang usapan sa talyer at naalala niyang tinanong ni Ernesto kung susuriin pa ang kotse matapos mahulog sa tapunan. Ibig sabihin, alam ng mekaniko ang binagong ruta, impormasyong si Daniel lamang ang makapagbibigay. Naalala rin ng bata ang isa pang pangungusap na halos natabunan ng ingay, sinabi ni Ernesto na aalis lamang siya kapag natanggap ang ikalawang bahagi. Hindi pala buo ang bayad sa sobrang ibinigay sa talyer. Kinaumagahan, sinabi ni Miguel kay Roberto at sa mga investigador ang naalala niya. Kung hinihintay pa ni Ernesto ang natitirang pera, maaari nitong singilin si Daniel. Pumayag ang negosyante sa isang plano. Sa harap ng ilang empleyado, inanunsyo niyang kakanselahin ang audit at ituturing na mechanical failure ang aksidente, basta magbigay ng report sa araw ding iyon ang responsable sa maintenance. Sinadya nilang hayaang makarating kay Daniel ang balita. Makalipas ang ilang sandali, tinawag ni Roberto ang pamangkin at sinabing pagod na siyang ipagpatuloy ang investigasyon. Ipinaliwanag niyang pananatilihin niya ang bersyon ng ordinaryong sira, pero kailangan niyang makuha ang route terminal upang burahin ang binagong destinasyon bago suriin ng insurance company ang data. Nagkunwaring gumaan ang loob ni Daniel at sinabing siya na ang bahala. Hindi niya alam na nasa mga eksperto na ang totoong device. Isang kopyang walang laman lamang ang nasa locker, at minarkahan iyon upang maitala ang anumang pagtatangkang buksan. Pumasok si Daniel sa administrative section nang akala niyang mag-isa siya. Ngunit bahagi ng plano ang silid at minomonitor iyon ng mga investigador. Binuksan niya ang terminal, napansing walang data, at tinawagan si Ernesto gamit ang disposable phone na nakatago sa likod ng isang folder. Pumalya ang plano, sabi niya. Masyadong maraming narinig ang bata, at nagkukunwari lamang si Roberto na sumuko na siya. Kunin mo ang natitirang bayad at alisin ang lahat ng maaaring mag-ugnay sa iyo sa kotse. Na-record ng kagamitang nakalagay sa silid ang usapan. Sumagot si Ernesto na hindi siya babalik sa bakuran at inutusan si Daniel na dalhin ang pera sa lumang bodega kung saan nakatago ang mga piyesa ng kumpanya. Sinabi rin niyang itinago niya ang orihinal na hose at kopya ng packing service order bilang paniguro dahil hindi siya nagtitiwala sa direktor. Tinawag siyang traidor ni Daniel pero pumayag sa pagkikita.
Pagkababa ng tawag, sinubukan niyang burahin ang access record at natuklasang nakablock ang administrative password. Sinundan ng mga investigador si Daniel patungo sa bodega nang hindi nagpapakita. Nanatili si Roberto sa monitoring room kasama sina Miguel at Lourdes. Tinanong ng bata kung handa na ba siyang makumpirmang gusto talaga siyang patayin ng pamangkin. Sumagot si Roberto na walang makapaghahanda sa ganoong katotohanan, pero kapag muli niya itong binaliwala, malalagay sa panganib ang ibang tao. Dumating si Ernesto na may dalang backpack. Bago ibigay ang mga dokumento, hiningi niyang makita ang pera. Binuksan ni Daniel ang isang kahon at ipinakita ang mga bungkos ng pera. Dapat umalis ka na ng tuluyan pagkatapos ng trabaho, sabi niya. Kung ginawa mo ng tama ang hiwa, hindi sana umabot ng buhay si Roberto sa meeting at wala sana tayong problemang ganito. Sumagot si Ernesto na perpekto ang plano hanggang sa lumitaw ang bata at kasalanan ni Daniel na pinayagan niya itong gumala sa bakuran. Na-record ang buong usapan. Sinubukan ni Daniel na kumbinsihin ang mekanikong ibigay ang teleponong ginamit sa mga usapan at nangakong dadagdagan ang bayad. Tumanggi si Ernesto at sinabing nagtago siya ng mga mensahe, oras, at kopya ng mga paglihis ng pera sa ibang lugar. Nawalan ng kontrol ang direktor at umaming siya mismo ang nagbago ng ruta upang dalhin si Roberto sa pababang daang pinakakaunti ang dumaraan. Inamin din niyang pinili niya ang umagang iyon dahil kapag natuloy ang meeting, hindi na mababawi ang desisyong magsagawa ng audit. Iniugnay ng bawat salita ang motibong pinansyal sa pananabotahe at inalis ang posibilidad na mag-isang kumilos ang mekaniko. Nang pumasok ang mga pulis, magkaibang kwento ang sinabi ng dalawa. Iginiit ni Daniel na nagbabayad lamang siya sa isang nang-ba-blackmail. Sinabi ni Ernesto na nagtago lamang siya ng ebidensya para protektahan ang sarili. Ngunit nasa loob ng backpack ang bahaging tinanggal sa hose, ang heat-resistant sleeve na ginamit upang itago ang hiwa, at kopya ng peking service order. Nasa kahon naman ang perang kinuha sa account na kontrolado ni Daniel. Tumugma ang serial number ng ilan sa mga yon sa mga perang natagpuan sa sobrang nakuha sa talyer ni Ernesto. Nang harapin sa mga ebidensya, nagpa siyang sabihin ni Ernesto ang lahat. Naglilihis daw ng pera si Daniel sa pamamagitan ng mga pagkukumpuning hindi naman isinagawa at natatakot itong mabunyag ang iskema sa audit. Kaya inutusan siyang tiyaking mawala ng preno ang kotse ni Roberto habang bumibiyahe. Si Ernesto ang pumili sa hose, naghanda ng takip, at tumulong sa paglipat ng ruta patungo sa pababang daan kung saan magmumukhang dulot ng bilis ang aksidente. Kinumpirma rin niyang si Daniel ang naglagay ng cutter sa bisikleta upang gawing suspect si Miguel. Tahimik na pinakinggan ni Roberto ang pag-amin. Si Daniel ang binatang kinukop, pinag-aral, at binigyan niya ng lugar sa sariling kumpanya. Gayunman, hindi niya hiniling na bawasan ang kaso at hindi rin niya sinubukang itago ang nangyari upang protektahan ang apelyido. Nang dalhin ng mga pulis ang dalawa, tiningnan siya ni Daniel at sinabing maaari namang inayos sa loob ng pamilya ang lahat. Sumagot si Roberto, ang pamilya ay hindi pagtatago sa taong naglagay ng mga buhay sa panganib. Ang pagiging pamilya ay pagpigil sa kanya na gawin itong muli. Nang wala na ang mga tao sa bodega, lumapit si Roberto kay Miguel. Sinabi niyang hindi lamang iniligtas ng bata ang kanyang buhay, kundi pinigilan din itong manatiling lantad ang mga empleyado at driver sa iskemang naglilihis ng pera mula sa maintenance budget. Sumagot si Miguel na ginawa lamang niya ang inaasahan niyang gagawin ng sinuman para kay Lourdes. Inamin ni Roberto na lalo siyang nahiya sa sagot dahil ang batang kakaunti ang pag-aari ang nagpakita ng mas malaking pananagutan kaysa sa mga nakatatandang namamahala sa kumpanya. Makalipas ang 3 buwan, iba na ang mga patakaran sa distribution center. Walang sasakyang nakalalabas ng walang inspeksyong pinirmahan ng 2 profesional, kailangan ng kumpirmasyon mula sa magkahiwalay na department ang temporary pass, at maaaring ihinto ng sinumang empleyado ang isang delikadong operasyon nang walang takot na maparusahan. Gumawa rin si Roberto ng channel upang suriin ang mga babala batay sa nilalaman, hindi sa posisyon ng nagsasalita. Sa unang meeting tungkol sa pagbabago, ikinuwento niyang nabuo ang pinakamahalagang patakaran dahil hindi niya pinansin ang isang bata at muntik nang mawalan ng oras para magsisi. Inihayag ng mga unang report ang mga expired na gulong, sobrang haba ng duty, at mga repair na ipinagpaliban upang makatipid. Pinahintulutan ni Roberto ang lahat ng pagwawasto kahit nabawasan ang kita sa panahong iyon. Ipinaliwanag niya sa mga direktor na hindi maaaring sukatin ng transport company ang kahusayan sa dami lamang ng delivery. Dala rin ng bawat truck ang pananagutan sa buhay ng driver at ng sinumang makasalubong nito sa daan. Ang aral na nagsimula sa sarili niyang kotse ang naging gabay ng buong kumpanya. Patuloy na nanirahan si Miguel kasama si Lourdes. Nag-alok si Roberto ng marangyang bahay, pero sinabi ng bata na ayaw niyang ipagpalit ang lola sa ginhawa o gawing utang ang pasasalamat.
Naunawaan iyon ng negosyante at piniling tumulong nang hindi inaagaw ang lugar ng sinuman. Binayaran niya ang pagpapagamot kay Lourdes, tiniyak na hindi na kailangang lumiban ni Miguel sa paaralan para maghatid, at binigyan siya ng scholarship sa technical course na akma sa kanyang edad. Nagsimulang tumanggap ng mga batang apprentice ang dating talyer ng kumpanya. 2 hapon bawat linggo roon si Miguel, palaging may kasamang responsableng profesional. Natutuhan niyang tumukoy ng tagas, sumukat ng pressure, at unawain kung bakit maaaring maglagay ng maraming buhay sa panganib ang maling repair. Hindi siya binigyan ng pahintulot na humawak sa delikadong kagamitan, pero nakakuha siya ng access sa kaalamang dati ay pinapanood lamang niya mula sa pinto. Mas maayos nang nakakagalaw si Lourdes matapos ang gamutan at muli siyang naghanda ng mga tinapay habang masayang pinapanood ang pag-aaral ng apo. Isang hapon, nagdala siya ng kahon sa distribution center at natagpuan si Roberto sa tabi ng itim na kotse na ganap ng naayos. Hindi iyon ginamit ng negosyante mula noong aksidente. Sinabi niyang kailangan niyang magmaneho muli upang hindi hayaang kontrolin ng takot ang kanyang buhay, pero sa pagkakataong iyon ay gusto niyang naroon si Miguel sa inspeksyon. Sinuri ng bata ang report kasama ang mga mekaniko, tiningnan ang brake fluid reservoir, at tinanong kung sino ang pumirma sa bawat hakbang. Napangiti si Roberto nang makitang hindi basta nagtitiwala si Miguel dahil naroon ang may-ari ng kumpanya. Matapos makumpirma ang lahat, sumakay siya sa kotse pero iniwang bukas ang pinto. Noong una, isinara ko ang bintana para hindi kita marinig, sabi niya. Ngayon, hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabing ligtas na. Sumagot si Miguel na maayos ang sasakyan, pero hiniling niyang dahan-dahang magmaneho si Roberto sa loob ng bakuran bago bumiyahe. Sumunod ang negosyante. Sinubukan niya ang mga preno, bumalik sa parking space, at saka lamang lumabas sa gate. Hindi niya ginawa iyon dahil nagdududa siya sa mga profesional. Natutuhan niyang hindi nababawasan ng pag-ingat ang otoridad. Sa halip, pinoprotektahan nito ang lahat ng umaasa sa kanyang mga desisyon. Makalipas ang ilang linggo, inimbitahan ni Roberto sina Miguel at Lourdes sa paglulunsad ng apprentice program. Sa harap ng mga empleyado, sinabi niyang hinusgahan ang bata dahil sa damit, edad at trabaho nito. Ipinaliwanag niyang agad siyang nagsisi nang lumubog ang brake pedal, pero hindi nasa takot ng sandaling iyon ang totoong pagsisisi. Nasa pag-amin yon sa pagkakamali, pagwawasto sa kawalang katarungan, at pagbabago sa kumpanya upang wala ng ibang boses na baliwalain sa parehong paraan. Hindi naging bayani si Miguel dahil mas marami siyang alam kaysa sa lahat. Naging mahalaga siya dahil nagbigay siya ng pansin, nagsalita ng mas madaling manahimik, at patuloy na nagsikap kahit ipinahiya na siya. Hindi rin nabura ni Roberto ang pagkakamali sa isang paghingi ng tawad. Ipinakita niya sa bawat desisyon na natutuhan na niyang makinig bago humusga. Paglabas sa event, naglagay si Miguel ng kahon ng tinapay sa likurang upuan ng kotse at nagbiro na yon lamang ang kargang maaaring dalhin ni Roberto nang walang report. Tumawa si Lourdes at nangako ang negosyante na hindi makikipagtalo sa bagong inspektor. Dahan-dahang lumabas sa gate ang sasakyan habang papunta silang tatlo sa maliit na bahay upang magkape. Para kay Roberto, mas mahalaga ang simpleng biyahe kaysa sa meeting na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Patunay iyon na nakatanggap siya ng pangalawang pagkakataon at pinili niyang huwag itong sayangin. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo. Bago tayo magtapos, nais naming pasalamatan ang mga member ngayong linggo: Ana Paula Ribiro, Carlos Eduardo Martins, Juliana Fernandez Costa, Marcos Vincius Almeida, Patricia Gomes Ferreira, Rafael Henrique Sauza, Beatriz Olivera Santos, Lucas Gabriel Rocha, Camila Rodriguez Lima, at Fernando Augusto Carvalho. Kung naantig kayo ng kwentong ito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Sabihin sa comments kung magkakaroon kayo ng lakas ng loob na magpilit tulad ni Miguel at kung saan kayo nanonood. I-share ang kwentong ito sa isang taong naniniwala pa rin sa kahalagahan ng pakikinig bago humusga.